darating ng Panginoon. Pero mga kapatid, habang tayo po'y naghihintay sa pagdating ng Panginoon sa rapture time, kailangan po nating maging rooted and built up in Christ. Amen. Kailangan na meron lang, hindi lang maging lumago, kailangan nagbi-build up ka rin. Tama. May pag-usbong. Kagaya ng mga punong malalago, mga kapatid, kung gaano sila kagaganda na sila po'y lumalago, hindi lamang basta namumulaklak, bagpo sila po'y namumunga. Amen. Kaya sa Christian, mga kapatid, hindi po habang buhay na tayo po'y nakaupo lang, kailangan ng ating pong buhay ay merong pangumunga. Tama po. At ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay magiging tagapakinig lang ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible in the book of James chapter 1 verse 22, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self." Amen. Ang sabi ng Bible, hindi lamang tayo dapat maging tagapakinig ng Word of God. Amen? Dapat maging tagagawa rin po tayo ng ating mga napakinggan. Amen. Dapat hindi po tayo mga Kristiyanong purpose. Alam niyo yung purpose? Sino yung mga taong pinasimba, pinaupo, pinitsingan, pinauwi. Amen. Ayaw po ng Diyos na maging purpose ang Kristiyano na kung saan pinasimba ka, pinaupo ka, pinitsingan at pagkatapos pinauwi. At paglabas mo na naman ng bahay, ng simbahan ng bahay, sambahan ng Diyos ay ganun ka pa rin. Kailangan may pagbabago, kailangan mayroong matatanim sa atin. Sa ating pagmumuhay, tayo po yung mga anak ng Diyos. At tayo ng Diyos na ikaw kapatid, tayo po mga kapatid ay manatili na maging bonsai. Alam niyo po yung bonsai na maliit lang na halaman na talagang hindi siya lumaki. Hanggang doon na lang siya. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, maging rooted and maging built up in Christ po tayo. Amen. Man, if we are not rooted and built up, someday we will end up in quitting. Amen. Okay? Isang araw kung pag tayo po hindi rooted, hindi po tayo lumalago, hindi po tayo lumalalim, isang araw ito po ay mapupunta sa pag-quit. Tama. Quitting in seeking the Lord. Amen? Quitting and seeking the Lord. Kumbaga, mag-quit ka na ng patuloy na salaksikin ng Panginoon na hanggang doon mo na lang, kung nakilala mo siya, na tagapagligtas, hanggang doon na lang ang alam mo. Maraming tao mga kapatid, gusto lang nilang ang Panginoong Jesucristo bilang personal Savior. Pero pagka sinabi mo lang maging Diyos ng kanilang buhay, ayaw na nila. Why? Kapag ikaw ay, ang Panginoong Jesucristo po ay naging tagapagligtas po nila, makikita po natin ang makikinabang alin yung tao. Pero mga kapatid, kapag sinabing ang Panginoong Jesucristo tinatanggap ko bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kalo at maging Diyos ng aking buhay, ayaw po nila yun. Why? Amen. Ang Diyos na ang makikinabang sa kanila, ang Diyos na ang gagamit sa kanila. Isang araw mga kapatid, i-stop ka at hihinto po tayo. Okay, sa paghahanap at sa pagsasaliksik sa Diyos. Why? Hindi ka rooted. Hindi ka lumago sa pananampalataya. Sabi ng Bible in the book of 2 Peter chapter 3 verse number 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ." Amen. Kailangan lumalago po tayo mga kapatid. Ayaw ng Diyos na po tayo na ganito lamang. Tama. Pray. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay madarat na ng hindi nagpapatuloy at nagpapakatapat. Mga kapatid, kailangan habang tayo po naghihintay at nananabik sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan po nating saliksikin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag mas nakikilala mo siya, mas pag nagpapatuloy ka sa kanyang gawain, mas lalo ka napapamahal sa kanya. Amen. Hindi niyo po naiisip, hindi niyo po nakikita yung mga Kristiyanong malago na sa tuwing sila po ay naglilingkod sa Diyos, na sa tuwing sila po ay umaatid ng panambahan, sila yung mga Kristiyanong mas kilala nila ang Panginoon. Amen. Yung mga Kristiyanong part-time Christian. Richard, sir. Ayaw ng Diyos mga kapatid na tayo po yung mga Kristiyanong part-time Christian lang. Amen. Kailangan meron tayong pagbibigay ng oras pagdating sa Panginoon. Kaya nga sabi nga ng isang mga araw ng linggo ay para sa Panginoon. So dapat mga kapatid, yung araw na linggo, ibigay na po natin yung ating best sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, I tell you the truth, hindi mo alam ang bukas. Tama. Hindi ko alam ang mamaya. Amen. Hindi ko alam kung malakas pa ako mamaya, hindi ko alam kung buhay pa ako bukas, but thank God, sabi ng Bible, kailangan ngayon tayo maglingkod. Ang sabi ng Bible, in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 1, "Remember now thy Creator in the days of the youth." Amen. Ito po paalala ng kapatid na Solomon sa mga kabataan. Tama. Especially mga kabataan, meron ka bang kalakasan na dapat ipagamit sa Panginoon? Sabi niya, alahanin mo ngayon ang iyong manilikha. Amen. Maraming tao mga hindi na po nila kilala ang manilikha. Tama po. Richard. Kaya tingnan niyo kung paano sila lumayo sa gawain ng Diyos, kung paano sila na umiwas pagdating sa gawain ng Panginoon dahil hindi po sila naging rooted and built up.
Amen. Kaya mga kapatid, hindi lang quitting in seeking the Lord, quitting in serving the Lord. Ayaw namin nilang maglingkod sa Panginoon. Dati-rati kasama mo prayer meeting, dati-rati kasama mo ng doon prayer meeting, umaawit sa choir. Amen. Dati-rati mula umaga hanggang hapon kasama mo sa pananampahan. At ngayon, sabi ng Bible, hindi mo na makita sa gawain ng Panginoon. Amen. Nag-quit na sila, why? Hindi po lumago, hindi po lumalim sa gawain ng Diyos. Tama po. At ayaw ng Panginoon mga kapatid na ikaw ay mag-quit pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Kaya ang sabi ng awit, the longer I serve Him, the sweeter He is. Amen. Habang tayo po yung nagpapatuloy, yung nagpapagamit sa Kanya, yung iyong buhay mas lalong dumiging-hawa. Tama po. Mga kapatid, mahirap pong maging Kristiyano. Mahirap na, pero mas mahirap maging Kristiyano na mas malayo ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay malayo sa Kanyang Tama kalooban. po. John. Anong gugustuhin mo? Yung mas malakas na palo o yung mahinang palo? Great. Mga kapatid, nung tayo po yung naging anak ng Diyos, kapag ikaw ay lumuloy sa Panginoon, meron pang pagpapalo. Tama Ano, wala po. akong pwedeng pagpilian ng Kristiyano, pagpapala o pagpapalo. Alin ka sa dalawa? John! Gusto yung pagpapala. Pero maraming tao, maraming Kristiyanong lumalayo sa Diyos. Anong nangyari sa kanya? Napapalo ng Panginoon. Richard, sir. Amen. Mga kapatid, di ba sa magulang, sa anak, kapag ka ikaw ay, yung anak malapit sa kanyang magulang, malapit sa kanyang nanay, malapit sa kanyang tatay, kapag yumakap yan, hindi na yung mapapalo. Why? Nahabag na siya. Nagkakaroon siya ng pag-ibig at naaawa siya doon sa anak niya, ayaw niyang paluin. At pwedeng pagka pinalo mo yung anak mo na kayakap sa'yo, pwedeng ikaw masaktan. Richard, sir. Pero mga kapatid, kapag ka ang anak ay mas malayo sa kanyang ama, ang anak ay mas malayo sa kanyang magulang, sasabihin ko po sa inyo, mas masakit ang palo. Dahil yung hagupit, mahaba-haba ang buwelo. Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid. Tama. Ayaw ng Diyos na ikay lumayo. Kaya yung mga Kristiyanong nagpapatuloy sa pagmamatigas ng kanilang puso, huwag na po natin hintayin, mga kapatid, mga minamahal, na tayo po datnan ng pagpapalo. Amen. Di baling tayo datnan ng pagpapala. Di baling tayo magkasakit na nasa ministry. Tama po. Kaysa naman nagkakasakit ka na malayo sa kalooban. Amen. Amen. Hindi lamang quitting in seeking the Lord, hindi lamang quitting in serving the Lord, quitting in submitting the Lord. Wala na po yung kanilang pagsasubmit sa gawain ng Diyos. Wala na po yung pagsasubmit sa kanilang pastor. Mga kapatid, biblical po ang pagsasubmit sa pastor, ngunit maraming tao ginagamit na excuse yung Acts chapter 5 verse 29, sabi nga doon, di ba, we ought to obey God rather than men. Pero mga kapatid, lagi mong isipin na ang binigay ng Diyos na pastor ay galing sa Kanya. Amen. Ang nakakalungkot isipin, humingi ka ng payo sa pastor, nakakalungkot isipin yung pastor na hiningan mo ng payo sa mga panloob mo dahil hindi mo gusto yung payo. Amen. Dapat hindi na tayo humingi ng payo, dapat hindi tayo humingi ng advice Amen. kung sasama lang yung loob mo sa kanyang payo. Tama po. Ang sinasabi pong ang payo po ng pastor ay galing po sa salita ng Diyos. Amen. Oo ba ng Diyos, mga kapatid? Amen. Right. Tapos tayo, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagdaramdam, Richard. sama ng loob. Sino tayo? Rich. Wala nang respect sa iyo. Sino tayo? Kaya maraming tao submit sa kanilang gusto. Wala na yung submit sa Diyos. Pero mga kapatid, dapat natin isipin, meron po tayong submission. Dahil mahalaga po ang submission. Kaya maging sa mag-asawa, di ba, yung babae nagsasubmit sa lalaki. Amen. Kaya dahil ayun po biblical, ang Tama po. design ng Diyos ay ganito. Ang Diyos, ang Ama, ang Ina, at ang mga anak. Amen. Kaya mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, kung kayo'y lalaking mga under kayo, magsaya na kayo. Amen. Rest desire. Kaya huwag po natin hayaan. Amen, na tayo po ina-under. Kaya dapat ang mga lalaki, sila po yung namumuno. Amen. Amen. Huwag maging under-rest desire. Kasi kung i-under ka lang din ng misis mo, magsaya ka na lang. Great. Magsuot ka ng saya. Amen. Amen. Dahil ang design ng Diyos ay gano'n, no? Diyos, Ama, Ina, at mga anak. Richard. At ang authority ay unang-una nasa Diyos, pangalawa sa Anak. Amen. And then sabi ng Bible, mga anak, sabi ng Bible in the book of Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kailangan meron din po yung pagsasabit sa iyong mga magulang, mga anak. Kaya huwag niyo pong ugaliin na kayo po yung nagiging pasaway at suwain na anak. Dahil ang sinasabi ng inyong tatay at nanay ay para sa ikabubuti niyo. Amen. Ganun din ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ang Diyos, ang ginagamit niyang pang-advise, walang ibang kanyang salita. At ayaw ng Diyos na ikaw ay mapakama. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapakawara. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay lumalim at lumago sa Kanya. Amen. Not only that, quitting and staying the Lord. No, wala nang nakikwit na po sila sa pag-i-stay.
sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Dr. Peter Ruckman, my plan is to stay faithful until He calls me home. Dapat ganun din yung plano mo. Anong plano mo? Kaya nga sabi ko kanina kay Brother William, nung ikay nakakilala sa Panginoon, anong plano mo nung ikay bago ligtas? Wala. Pero ngayong malalim na tayo sa, alam mo na ang katotohanan, kailangan meron kang plano. Kagaya ni Dr. Ruckman, ang plano niya, my plan is to stay faithful until He calls me home. Amen. Wah, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Amen. Tama po. Ano pang gagawin mo sa buhay na yan? Sino ba nagbigay ng buhay na walang hanggan sa'yo? Diyos. Panginoon, So amen. ipagamit mo sa nagbigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Amen. Amen. Kung ipagamit sa mundo, dahil ang mundo, ilalayo ka niya sa Diyos. Tama po. Amen. Quitting and staying the Lord. No things to be rooted and built up. We have 3 points lang mga kapatid. Number 1, rooted and built up in our doctrine. Rooted and built up in our doctrine. Verse number 8 sa ating pong text. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Amen. So mga kapatid, ito po yung warning. This is the warning of Apostle Paul about philosophy. Mayroon pong warning ang kapatid ng Paul patungkol po sa philosophy at sa science. Kaya mga kapatid, wag po, di ba yung mga scientists ngayon, ang hindi sila naniniwala sa existence ng Diyos. Why? Naniniwala sila sa kanilang sariling kaisipan. Tama. Kaya maraming nagiging antichrist dahil sa philosophy. Maraming nagiging antichrist or nagiging atheist dahil hindi na po sila naniniwala sa Word of God, naniniwala sila sa science. Pero ang Apostle Paul, ang kapatid ng Paul, mga kapatid, meron siyang warning. Sabi niya, beware, lest any man spoil you through philosophy. Maging maingat, mag-ingat tayo, mapagmasid po tayo, and vain deceit after the tradition of men. Diba, sa aming tradition ng Pilipino? Tama. Ang mga Pilipino, mga kapatid, kilala sila sa mga traditionalists. Kumbaga, marami silang tradisyon. Ano yung mga tradisyon ng Pilipino? Diba, kagaya sa Cebu, ano yung tradisyon nila doon? Yung sinulog. Nagsasayaw sila. Ano pa yung tradisyon ng mga Pilipino? Pagdating naman sa Marinduque, yung Moriones Festival, the tradition of men. Pagdating sa Marikina, ano yung tradition ng Marikina? Yung mga sapatos na nagkanda lalakihan, kaya na pinaparada. At kapag ang pinaka-nakalungkot na tradisyon ng mga Pilipino at ng buong mundo, walang iba yung pagpaparada ng mga Diyos-Diyosan. Sa araw. Amen. Yung mga sabi ng Bible sa mga yan, merong mga kamay na hindi nakakahawak, may mga mata na hindi nakakakita, may mga bibig na hindi nakapagsasalita, at may mga tenga na hindi nakakarinig. But tenga na sabi ng Bible in John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kagaya ng buga ng electric fan, nararamdaman mo kung hindi mo nakikita. Tama. Tama po, friend. Kaya nga dapat maging rooted and built up tayo sa doktrina upang alam mo kung paano sila i-debunk, kung paano sila i-refute. Amen. Kapag sinabi ng Bible na bawal sambahin ng mga Diyos-Diyos, meron kayo papakitang verse. Amen. Pag mo sila, bengi nga ng verse na pwedeng sambahin ng mga Diyos-Diyos. Amen. Wala naman silang may papakita. Amen. Nasaan yung pag-rosary sa Bible? Wala rin naman. Wala naman. Dati nag-rosaryo, kada alas 6 ng gabi. Nagno-novena kami nung ako pa hindi paligtas. Ulit na panalangin. Sabi ng Bible doon, vain repetition. Ulit na walang kwentang panalangin. Pabasa. Okay, mga pabasa, yung mga... ano ba yung mga biyabanggit doon? Yung Torah ni David, panalangin mo siya. Bahay na ginto, ipanalangin mo siya. Ulit lang yun mga kapatid. Tama. 10 ama namin, limang abagi ng Maria. Pero mo si Maria naging Ginoo. Hindi niyo po ba naiisip mga kapatid, yung kanilang babae na sinasabi nilang tagapagligtas nila? Bukas. Ano yung araw bukas? Immaculada Concepcion. Kaya nga holiday, traditions of men. Amen. Amen, friend. Amen? Bukas ay Immaculate Conception. Kaya masarap mag-isip preaching mamaya na hindi si Maria ang tagapagligtas. Amen! Si Jesus Christ. Yes, Lord! Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang karoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Bago ka mapunta sa Ama, dadaan ka muna sana. Walang shortcut. Hindi si Mary. Walang mediatrix. Walang mediatress. Amen. Meron mediator. Jesus Christ. Si Jesus Christ. Hey! Ano sabi ng Bible?
Amen? Kaya lahat makita po natin mga kapatid ang kagandahan na maging rooted in build up in our doctrine. Amen. Preach. No, hindi lang sa doktrina, kundi dapat dun sa ating tagapagligtas, our Savior. Dapat alam mo yung patungkol sa iyong tagapagligtas. Na dapat yung alam mo yung tagapagligtas mo, hindi tao lang. Kapag sinabi ng Iglesia ni Manalo, si Cristo ay tao lang, mayroon kayo papakitang verse na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Malinaw na sinabi ng Bible, God was manifest in the flesh. Amen. 1 Timothy chapter number 3, verse number 16. Amen. Ang sabi ng Bible in the book of John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi ng Bible, yung Word doon, walang iba ay Diyos. At yung Word doon, pagdating sa verse number 14, and the Word was made flesh. Yung Word, walang ibang Panginoong Jesucristo yung nagkatawang tao. So, bago nagkatawang tao, bago naging tao si Kristo, ano siya? Diyos. Diyos. Amen. Sasabihin nilang si Kristo ay hindi Diyos? Shame on you. Rejoice. Sino ka para sabihin hindi Diyos si Kristo? Yung hininga na meron ka, galing sa Diyos. Rejoice. Hininga na meron ako, galing sa Diyos. Amen. Masasabihin mo si Kristo ay hindi Diyos? Sino ka? Sino tayo? John. Hindi lamang sa Savior, our Scripture. Especially the King James Bible. Amen? Dapat alam din po natin yung doktrina patungkol sa Scripture. Pagdating sa salita ng Diyos, ang sabi ng Bible in 2 Timothy chapter 3, verse number 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Malinaw na sinasabi ng Bible, mga kapatid, na dapat po ay maging rooted din tayo pagdating sa Scripture. Dapat yung Scripture na hawak mo ay alam mong inspired. Amen. Dapat yung Scripture na hawak mo alam mong perfect. Amen. Marami mga Baptist ngayon na hindi naniniwala ang King James Bible lamang ang salita ng Diyos. Tama. Kaya nang nangyayari, gumagamit ng maraming translation. Tama. Kinukuha nila yung mga bagay na magpipit sa kanilang doktrina. Tama po. Kaya maraming doktrinang naglipa na. Kaya maraming doktrinang nagpapamali sa tao dahil sa paggamit ng maraming so-called Bible. Bible. Amen. Hindi sila Bible. Amen. Tawag sa kanila so-called Bible. Bible. Preach. Amen? Hindi po siya salita ng Diyos. Ang tawag po dyan, Devil's Bible. Amen. But thank God we have the King James Bible. Amen. Ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, for the word of God is quick and powerful. Go back to the King James Bible or stay in the jungle. Okay, preach. Amen? Go back to the Bible. Praise the Lord. Hindi go back to original. Kapag meron kayo namin na original lang, no? Kapag Hebrews, Hebrew or Greek, alungin mo agad, nasa na ang Hebrew at Greek? Asa na ang original? Anong hawak mo ngayon? King James Bible. Bible. Amen. Ay hipokrituhan yan. Tama. Amen? Nakita na nila na hawak na nila yung King James Bible. Tapos questionin pa. Sabihin, hindi daw yung mga puwit, yung mga comma, okay, yung mga naka-list na salita, hindi rin daw inspired. So tanggalin mo, hindi pala inspired eh. Ngayon, pag tinanggal mo yan, sabihin mo sa'yo, magkanda mali-mali ka na. Tama. Why? Kagaya na lamang kapag tayo sa NIV, inalis nila yung word na naka-Islam. Diba? Sino ang pumatay kay Goliath? Sino ang pumatay? Si David. O, kahit ang bata, alam niya na si David ang pumatay. Pagdating sa NIV, ang pumatay si Elhana. Why? Corrupt kasi yung Bible. Amen. Maraming tao hindi kasi nagbabasa ng Bible. Tama po. Kaya nga sa Christian mga kapatid, tinuruan tayo ng Diyos na mag-study ng kanyang salita. Amen. Ang sabi ng Bible in the book of 2 Timothy chapter 2, verse number 15, study, the true, the self-approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word. Amen? Hindi lamang our scripture, our salvation. Dapat alam mo yung salvation na meron ka ay hindi sa paggawa ng mabuti. Dapat alam mo ang iyong kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. Amen. Dapat alam mo ang kaligtasan na nang dahil sa Panginoong Jesucristo. Nasabi nga ng Bible in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourself. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi lamang siya regalo ng buhay na walang hanggan. Pinpoint pa ng Panginoon, sabi ng Panginoon, not of works. Amen. Preach. Not of works, lest any man should boast. Ang sabi ng Titus chapter 3, verse number 5,
not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Tama. Amen. Naligtas tayo dahil sa hawak ng Panginoon. Amen. Hindi dahil sa iyong mabuting gawa. Tama. Tatanungin ko sa iyo, gaano karaming kabutihan ang iyong gagawin para ka maligtas? Paano kung namatay ako ngayon, nasa kasalanan ako, saan ako punta? Impyerno na? Amen. Hindi po nakikipaglaro ang Diyos. Yung binigay ng regalong buhay na walang hanggan kay Brother William at sa bawat sa pusanin. Amen. Hindi nagbabago yun. Tama. Why? Hindi naman bata ang Diyos. Tama. Kahit anong gawin mo dyan, nagkasala ka man, but I'm not hindi po natin tolerate ang kasalanan. Kumbaga ito po dapat nating malaman kung ikay tunay na Kristiyanong tumanggap sa Panginoon. Dadayo ka na sa kasalanan. Ayaw mo na ng kasalanan. Why? Ligtas ka na at anak ka na ng Diyos. Amen. We are the servant of the living God. Amen. Pray. Tayo po ay lingkod ng buhay at tunay na Diyos. Tama po. Hindi lamang our salvation, the Spirit of God. Dapat malaman din natin yung doktrina patungkol sa Spirit of God. Walang iba yung Holy Spirit. Amen. Ang tanong ko sa mga young people last time, anong pinagkaiba ng Holy Ghost at Holy Spirit? Every time na kayo po makakita ng Holy Ghost sa Bible, pinapakita po yung deity, yung pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Kapag kayo po makakita ng Holy Spirit, ang kasunod po nun ay works. Pero ang works yung Holy Spirit. Diba? Siya yung comforter. The comforter has come. Sabi nga ng awit. Amen? Amen. The Spirit of the Lord. Alam mo na tayo po yung naselyuhan na rin. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse number 13, we are sealed the Spirit of God. Amen. Spirit of promise po yun, may pangako. Kaya yung kaligtasan mo kapatid, hindi nawawala. Hawak ka na ng Diyos Ama, hawak ka pa ng Diyos Anak, silyado ka na ng banal na Espiritu. Yung mga tumanggap sa araw na ito, hindi na po nawawala ang kaligtasan. Amen. Naisulat na po yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen. Araw, tatawagin kayo, sabi ng awitin, when the road is called up yonder, I'll be there. Amen. Praise God. Isang araw mga ba't tatawagin, isa-isang pangalan natin. Amen. At sasabihin mo, present, Praise it. I'll be there. Praise. Di ba masarap dahil Diyos ang tumatawag sa'yo? Ang nakakalungkot kapag wala, kahit anong buklat ng Diyos sa aklat ng buhay, hindi makita ang pangalan. Kaya nga sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang kaligtasan hindi pinagmamamaya, hindi pinagpapabukas. Ang sabi ng Bible, now is the accepted. Now is the day of salvation. Hindi lamang yung Spirit of God, dapat makita rin natin letter E, the second coming of Christ. Dapat alam natin na ang second coming of Christ, meron po siyang two phases. Kagaya ng ating pinag-aralan kanina, Rapture. merong ipinapakita na rapture at meron din pinapakita ng second coming. Meron tayong tinatawag na second advent or second coming of Christ, meron two phases. Yung rapture, hindi po bababa ang Panginoon sa lupa. Ang tawag po doon yung rapture sa book of 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13 down to verse number 18. Kaya nga sabi doon, to meet the Lord in the air. At pagdating naman ng Revelation chapter number 19, which is the second coming of Jesus Christ, nakasama niya po yung mga saved. Tayo po yung kasama niya. Eh kapag na-rapture tayo, meron pong judgment seat of Christ, merong marriage supper of the Lamb, at bababa ang Panginoon pagkatapos ng 7 years tribulation. At kakalabanin na po natin yung mga Antichrist, yung mga kampon ni Satanas, yung mga taong naiwan dito. At may ipaglaban po tayo kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi ba maganda na kasama ang Panginoon tayo ipaglaban? At kahit saksakin ka, hindi ka na mamatay-matay. Amen. Na kahit pugutan ka, hindi ka mapupugutan. Why? We are incorruptible bodies. Amen. Tayo po'y mamumuhay na hindi na nakukurap. Kung si nanay nahihirapang maglakad ngayon, one day, makakatakbo siya. Papata siya. 33 years old. Kaya pabesa tayo ng edad pagdating sa langit. Amen. Ilang taon naman si Jesus Christ, 33 years old. Kaya pabesa tayo ng 33 years old pagdating sa langit. Amen. Wala na pong sakit, wala na pong hirap. Sabi ng Bible in the book of Revelation, no more pain, no more tears. Amen. Crying. Praise. Sabi ng awilin, what a day that will be. Amen. When my Jesus I shall see. Amen. Mga kapatid, yun yung pinakamagandang event na mangyayari sa ating buhay, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa kabilanan tayo po'y naghihirap, sa kabilanan tayo may mga problema, tapos man tayo sa budget, mga kapatid, pero tayong blessed hope na hinihintay. The Bible says, looking for that blessed hope. And there is appearing of great God. Amen. In our Savior.
Jesus Christ. Amen. Amen? Kaya huwag tayong mapapit maglingkod sa Diyos. Tama po. May naghihintay kong kapalit. May naghihintay na gintong pala. Hindi pa yung paghirap. Amen? Hindi lamang the second coming of Christ. Dapat alam din natin letter F, our standard. Ano yung standard ng Diyos? Kaya nga nag-usap-usap kami last time. Hindi mo pwedeng baluktutin ang standard ng Diyos. Okay? Dapat din natin makita na merong standard ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6. Gusto natin. Sa mga youth, kada youth camp, mga youth revival, lagi itong nababanggit ng verse na to. No, 2 Corinthians chapter 6, ang sabi ng Bible, verse number 14. No, down to verse number 18, ang sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with the infidel? Makikita po natin, verse number 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them. Amen? And I will be their God, and they shall be my people. Mga kapatid, dapat alam natin yung standard natin bilang mga Kristiyano. Kaya nga kung ikay anak ng Diyos, ikay Kristiyano na, alam mo na ang katotohanan, sabi ng Bible, but be not unequally yoked together with unbelievers. Hindi na makipagod. Hindi ka na makikipamatok sa mga unbeliever, especially yung sa pag-boyfriend, pag-girlfriend. Ang standard ng Diyos, dapat ikaw ay ang iyong sawayin balang araw ay ligtas. Amen. Sabi ng Bible, di ba, can two walk together except they be agreed. Amen. Hindi naman papayag na ang anak mo ay sumasamba sa Katoliko, yung asawa mo sumasamba sa Katoliko, ikaw naman ay Bible believer. Hindi mo mawin-win yung asawa mo. Kaya nga merong standard ng Diyos. Amen. Ano yung standard ng Diyos na huwag tayo makipamantok sa mga unbeliever? Tama. Masakit ang katotohanan. Ba't sabi ng Bible ang katotohanan? Magpapalayas. Tama po. At sasabihin ko rin sa iyo, sabi ni Paul, Galatians chapter 4, verse number 16, I therefore become your enemy because I tell you the The truth. truth. Amen. Brother Justin, binata naman yung mga unbeliever. Richard. Amen? Pero sabi po yun ng Bible. Bible ang nagsasabi, hindi ako. Amen. Pagkaipin sa Diyos. The Bible says. Dapat alam mo yung standard mo bilang isang Kristiyanong anak ng Diyos. Tama po. Alam natin dapat yung standard natin. Paging sa pakikipagkaibigan, yung kung walang problema makipagkaibigan, kagaya ng usapan namin kanina, dapat alam mo yung purpose mo. Amen. Amen. Sabi ng Psalms chapter 1, verse number 1. Diba? Kaya dapat yung party-party na yan, hindi na yan para sa Kristiyano. Why? Dadaling ka lang yan saan? Kapamakan. Dadaling ka lang yan saan? Sa pagdayo ng Diyos at isang araw, sabi ng Bible, magiging kaaway ka ba ng Diyos? Amen. Mas masakit kaaway ang Diyos, mas mahirap kaaway ang Diyos. Psalm 1:1, sabi ng Bible, blessed is the man that walketh not, take note, walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Diba? Scornful. At yung way ng sinners, kaya nga hindi po tayo pwedeng makisama basta-basta sa kanila kung wala ka namang purpose. Kung hindi mo sila madadala sa Panginoon, kung ikaw ang madadala nila sa kanilang ginagawa, ay lumayo ka na dyan. Tama. Hey, take note mga kabataan, mga young people, merong warning ang Bible patungkol sa mga bagay na yan. Amen. Amen? Kaya yung pakikipamatok sa mga unbeliever, pakikisama sa mga unbeliever, kapatid, ayan ang maglalayo sa'yo sa gawain ng Panginoon. Amen. Pray. Na dapat mas masayang kasama ang mga anak ng Diyos Tama. kaysa anak ng Diyos. Amen. Ang masakit ang katotohanan eh. Yes. Pero maraming kabataan, pasaway, matigas ang ulo. Sinabi na bawal, pinagbabawal na ng Bible, pinagbabawal na ng mga magulang. Pero mga kapatid, maraming kabataan na ayaw makinig sa kanilang mga magulang. Amen. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pray. Ano nangyayari? Napaparama. Amen. Hindi nakikinig sa Bible, ayaw basahin yung Bible eh. Tama po. Libreng binigay ng Diyos. Anong ginagawa? Kaya hindi nila alam ang kanilang standard. Amen. They are not reading. Tama. Hindi po nila binabasa ang word of God. Hindi nila inuunawa ang sinasabi ng Bible, hindi nila inuunawa ang sinasabi ng mga magulang sa kanila. Ang akala niyo po ba ang sinasabi ng iyong mga magulang para po sa kanila? No! Amen. Ang sinasabi ng mga magulang para sa atin ay para sa atin. Amen. At isang araw kapatid, kung ikaw ay magiging magulang, Richard. mahirap.
Tama. Baka yung magiging anak mo, yung sakit mo rin sa ulo. At sasabihin mo na dapat nagpakabuti ako sa aking mga magulang para yung aking anak. Remember si Solomon? Amen, Ate. Diba? Si David naging pasaway. Ano nangyari pagdating kay Solomon? Nagpasaway si Solomon. Tama. Naging sakit ng ulo ni David. Diba? Kaya mga kabataan, mga young people, kung tayo pa tayo nagpapasaway, wala yung standard mo. Isang araw kapag ikay nagpamilya, magiging sakit ko sa ulo ang iyong anak. Pray! Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen po. Ano yung tama? Ano yung tama? Di sumunod sa yung mga magulang, sumunod sa Bible. Pray! Eh kung yung nakakalungkot niya, hindi na nga sumunod sa Bible, hindi ko sumunod sa mga magulang. Ano nangyari? Pahama. Walang nangyari. Ama? Manalo. Mga batay, dapat alam natin yung ating standard. Dapat alam mo yung pamumuhay. Kaya dapat maging rooted and built up in our doctrine. Diba? Letter A, our Savior. Letter B, our Scripture. Letter C, our salvation. Letter D, the Spirit of God. And letter E, the second coming of Christ. Letter F, our standard. Number 2. Sa ating pong text, Colossians chapter number 2. Tignan po natin sabi ng Bible, napakaganda ng Bible, which is nag-iisang salita ng Diyos, which is the King James Bible. Amen. Okay? Hindi mo pa pwedeng likuin ang salita ng Diyos, kapatid. Hindi natin pa pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos. Sabi ang ating point number 2, rooted and built up in our devotion. Amen. Rooted and built up in our devotion. Verse number 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. No? We need to walk in Him. Kailangan, nung ni-receive po natin yung tagapagligtas, nung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang personal Savior, dapat lumalakad din po tayo sa Kanya. Lumalakad din po tayo sa biyaya Niya. Amen. Why? Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. Tama po. Kailangan yung devotion mo, yung meron kang pag-ibig, no? Kaya nga, subpoint letter A, do we thank Him? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos? Amen. Do we thank Him? Colossians chapter 2, verse number 7. Rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Sa araw-araw na pamumuhay mo, kapatid. Kaya ikaw ay nagpasalamat sa Panginoon. Kanina. Nung magising ka buhay ka ba, nagpasalamat ka ba sa Diyos? Amen. Dapat nagpasalamat tayo dahil ang sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. Amen. Ang lahat ng bagay na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Tama. Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Yung kalakasan mo, kapatid, hindi dahil sa iyo yan. Tama po. Kung nanghihina ka, sabi ng Bible, kung napapagod ka, sabi ni Jesus Christ, come unto me. Only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi ka na napapahingahan, lumapit ka na kanino? Kay Jesus Christ. Panginoon. Amen. Maraming Kristiyano, ayaw na lumapit kay Jesus Christ. Ano nangyari? Haggard. Ano nangyari? Nalolo siya. Amen. Kaya minsan nakakita ka, mga young people, akala mo mas matanda pa sa'yo. Amen. Why? Malayo sa kalooban ng Diyos. Tama. Amen? At ayaw ng Dos na tayo po lumayo sa Kanya. Pray. Kaya nga sabi dito, do we thank Him? Nagpapasalamat pa tayo sa Panginoon. Amen. Yung pagising mo kaninang umaga, nagpasalamat ka pa, buhay ka pa. Amen. O sadyang igurato ka lang. Sadyang di ka mo magpasalamat. Amen. Pray Amen? God. Sa point letter B, do we trust Him? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Yung ibang pagtitiwala ay nasa Panginoon o nasa tao? Sabi ng Bible, Proverbs chapter 3, verse number 5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mga kapatid, dapat yung pagtitiwala po natin nasa Panginoon Kristo. Okay? Hindi po sa iyong sarili kakayanan. Dahil yung kalakasan mo, hindi mo naman hawak yan. Tama. Ay, mag-exercise ka pa ng maraming beses. Kung mamamatay ka mamaya, kung mamamatay ang boss, hindi mo alam yun. Tama. Kaya nga sabi ng Bible, bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable above all. Amen. Kumbaga, kapakipakinabang sa lahat ng bagay yung ginagawa mong paglilingkod ngayon, yung exercise na ginagawa mo ngayon, yung pagpunta mo dito, kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Amen. Amen? Hindi kagaya ng pag-exercise. I'm not saying na huwag ka mag-exercise. Amen. Pero ang sabi ng Bible, yung pag-exercise natin ginagawa, profiteth little. Pero yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, kapakipakinabang sa lahat ng bagay. Amen. Amen?
Do we trust Him? Subpoint letter C, do we testify of Him? Kailan mo uling pinakilala ang Panginoon? Amen. Kailan mo huling sinigaw na si Jesus Christ ang tagapagligtas? Kailan ka huling nakapag-win ng kaluluwa? Nakakalungkot isipin, maraming Kristiyano tumagal na sa simbahan, wala pang kaluluwa, kahit isa. Kapatid, ang lawak-lawak ng field. Sabi nga ng Bible, na tignan mo yung marami kang aanihin. The harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Konti yung manggagawa. Tignan mo lang sa daan, marami kang makikitang nakarapat dapat isolwin. Dapat siya ng salita ng Diyos na dapat dalhin sa Panginoon. Amen. Yan ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Nagpapakasarap, nagpapakasasa. Dati blessing pa sila ngayon, burden sila. Amen. 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 Yung mga palit naging pasaway. Maraming Kristiyano nagiging pasaway sa gawain ng Panginoon. Maraming Kristiyano nung nagkatrabaho, naging pasaway. Naging sakit ng ulo sa gawain ng Diyos. Nung wala pang trabaho, napapakinabangan mo sa gawain ng Panginoon. Kung nagkatrabaho, sila na yung pasaway sa gawain ng Panginoon. Kaya mga palit, kung magtatrabaho kayo, na magiging hadlang lang, huwag tayo magtrabaho. Dahil sasabihin ko sa inyo katotohanan, kung yung pagtatrabaho ninyo ay hindi nyo magamit para sa kapulian ng Panginoon, aalisin niyo ng Panginoon sa inyo. Amen. Amen. Meron akong pasok sa linggo. I'm not boasting myself. Pero mga kapatid, ang pinangako ko sa Panginoon yung araw na yun para sa Kanya. Amen. Dapat magkaroon po tayo ng commitment sa Panginoon. Amen. Aanin mo yung kita ng Sabado at Linggo kung pagdating ng Lunes may sakit ka. Amen. Hindi mo inuna ang Diyos eh. Tama. Amen. Maraming Kristiyanong mahapit, araw ng Sabado, araw ng Linggo. Ginagamit nila yung araw ng Panginoon. Amen. 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 Sintay pagkilos nila sa gawain ng Panginoon. Sintay pagpapasalamat ng hindi mo matagpuan. Tama. Napaka-igrato mo, sino nagbigay ng trabaho na meron ka? Ang Panginoon. Jesus Christ. Kaya nga sabi nga nung awin din eh, kapag sa trabaho, palaging alisto, pero nanghihina kapag linggo. Tama. Kaya mga Kristiyano, kapag sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sila ay alisto. Amen. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, laging late. Tama. Pagdating sa gawain ng Panginoon, nanghihina. Amen. Shame on you, kapatid. Shame on us. Tama. Preach Kaya tayo sa Panginoon. Amen. Kamay mo yung Diyos na nagkatawang tao, nagbigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Ang igaganti mo, tira-tira lang. Yung buhay na walang hanggan, tira-tira ba? No. Oh, sir. Special na binigay ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, but the gift of God. In the name of Lord Jesus Christ. Take those mga kapatid, bago ka nagbigay, ang Diyos mo lang nagbigay sa'yo. Amen. Kaya nga, salamat, meron tayong Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. That He gave His only begotten Son. Wow! That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Binigay niya yung bugtong na anak niya. Ikaw, kaya mo bang ibigay yung anak mo sa iba? No, sir. Preach. Pero mga kapatid, ang Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak para saan? Sa kaligtasan mo! Sa kaligtasan ko! The Bible says, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Christ died for you and me. Amen. Namatay para sa iyo, para sa akin. Sa igaganti natin sa Kanya, tira-tira lang. Kaya tayo sa Diyos. Do we testify of Him? Sabi nga ng Bible in the book of Romans chapter 1 verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Salamat sa Panginoon na tayo po'y patuloy na nangangaral ng Word of God sa labas. Ating mga kapatid na hindi napapagod at hindi natatakot na mangaral ng salita ng Diyos sa labas. Purihin ng Panginoon. Amen. Hindi lamang do we testify of Him, subpoint letter D, do we think of Him? Kailan mo uling inisip ang Diyos? Iniisip pa lang ang Diyos nung ikay nadulas. Diba ganyan ang mga unbeliever? Ay Diyos ko po, mga nadudulas lang. Pero hindi naman talaga nila dapat isipin ng Diyos. Preach. Ganyan ang mga unbeliever. Kailan may mga sakit na, O Diyos, ano mo ako, pagalingin mo ako. Kay Kristiyano na. Dapat bang ganon? No, sir. Kaya ang nakakalungkot yung mga Kristiyano, binigyan na ng pangalawang pagkakataon, pangalawang buhay, sila pa yung wala. Amen. Amen? Di mo ba na-appreciate yung pangalawang pagkakataon na binigay sa'yo ng Panginoon? Konting-konti na lang, mawawala ka na sa mundong ikaw. Tama. Pero mga kapatid, nakita po natin may habag at awa sa iyong Panginoon. Anong ginawa mo sa pangalawang pagkakataon? Ginamit mo sa mundo. At nakakalungkot, maraming Kristiyanong ganon. Nagiging
ingrato sila na dapat yung kanilang pagpapasalamat makita sa gawa. Amen. Na dapat yung kanilang pagpapasalamat nakikita pagdating sa gawain ng Panginoon. Pero ano nangyayari po? Wala sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Minsan nakakayang isipin, mas maaga pa yung bisita kaysa sa mga miyembro. Amen. Richard. Tama ba yun, mga kapatid? Yung in-invite mo, mas maaga pa sa'yo, ikaw din. Richard, sir. Kaya ang sabi ko po sa inyo, nagiging tira-tira yung paglilingkod natin sa gawain ng Panginoon. Ay, daw. Ayaw natin na maging tira-tira. Dapat ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Amen. Amen. Dapat bago mo pa lang punta ang church, ready na yung puso mo. Amen. At isip mo na makinig ng word of God. Amen. Amen? Dapat maging sa isusuot mo, naka-ready na yan, nakahanda na yan. Amen. Amen. Okay, dapat excited ka lagi. Kapag araw ng linggo, araw ng may panambahan, excited ka. Tama. Sa pag-ready ng gamit mo. Amen. Why? Diyos yung kakatagpuin mo, hindi Amen. Hindi sa pasalan lang ang kakatagpuin mo. Hindi ang kapatiran lang ang kakatagpuin mo. Ang kakatagpuin mo ang Diyos. Right. So dapat maging presentable tayo. Tama. Diyos yung pinakatagpo natin eh. Amen. Hindi naman tao lang. Tama. Na mga kapatid, dapat nating maisip na palagi ang Diyos ang merong kakayanan sa lahat. Tama po. Dapat lagi mong isa-isip, isa puso na ang Diyos lamang ang nakakatulong sa atin. Amen. Okay? Praise God. It means intimate fellowship toward Christ. Intimate means close relationship. Dapat magkaroon tayo ng close relationship sa Diyos. Amen. Okay, yung pagpapasalamat mo, yung pagbabasa mo ng Bible, kaya nga sabi ko po sa inyo, sa tuwing tayo po yung nagbabasa ng Bible, ang Diyos ang nagigipag-usap sa iyo. Tama. Pero kapag ikay nagpe-pray, ikaw ang nagigipag-usap sa Diyos. Amen. Dapat magkasama yan. Huwag niyong paghihiwalayin. Pray. Sabi ng Acts chapter 5, di ba? Yung, Acts chapter 6 verse number 4, ministering of the word. At meron din yung binanggit na prayer. So dapat magkasama sila, hindi pwedeng paghiwalayin para mag-asawa, sabi ng Kristo. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin at laging magkasama yan. Tama. Sa umaga, umpisa mo ng prayer, habang may pa lang mainit, nagbabasa ka na ng Bible. Amen. Mahalaga po, mga kapatid, na meron kang word of God kada umaga. Sabi ng Bible, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo na mas maganda na makita po natin na magpasalamat tayo, magtiwala tayo, mag-testify tayo, ipakilala na si Kristo, at palagi natin isipin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Number 3 in the last, rooted and built up in our duty. Duties. Ecclesiastes chapter 12, Second please. rooted and built up in our duty. Ecclesiastes 12. chapter 12, verse number 13 down to verse number 14. Ang sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God Amen. and keep His commandments. Tama. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, whether every secret thing, whether it be good, or whether it be evil. Mga kapatid, no, gawin nyo yung judgment. Walang iba judgment si Christ para sa mga ligtas. Sabi dito yung mga secret thing. Isang araw, nilitaw pagdating ng judgment si Christ. Amen. Kaya kung meron man tayong dapat katakutan, walang iba yung judgment si Christ. Amen. Amen? Yung mga ating mga tinatago, isang araw lilitaw. Mga report. Yung ating mga tinatago na kung saan ito'y kamalian, ito man ay tama, magkakaroon ng full of surprise pagdating sa langit. Tama. Amen? At sabi dito, for this is the whole duty of man. Dapat alam mo yung duty mo. Alam natin yung ating duty bilang anak ng Diyos. Di ba? Meron nga tayong pinag-aaralan yung Christian duties. Ano yun? Yung mag-soul winning ka, mag-church ka, magbigay ka sa gawain ng Panginoon, magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Ay yung limang bagay na duty ng anak ng Diyos. Ano yun? Duty as, subpoint letter A, duty as a son. 2 Timothy chapter 2, verse number 1. 2 Timothy chapter number 2, verse number 1. 2 Timothy chapter number 2, verse number 2 Timothy. Sandali na lang po, mga kapatid. No? Ay open prayer, hindi po kayo. Say amen? Amen. 2 Timothy Isang pa kami.
chapter 2, verse number 1. Maaga pa po, no? Hanggang alauna po ako, nagbiro lang. 2 Timothy chapter 2, verse number 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen? Be strong, mga kapatid. Tapos alam mo yung duty mo. Dapat yung duty natin ay ating pong nagagampanan bilang anak ng Diyos. Doon tayo po yung nakatanggap ng kaligtasan. Sabi ng John chapter 1 verse number 12, but as many as receive Him to them, gave Him power to become the sons of God. Tayo po yung naging anak ng Diyos. At sabi dito, thou therefore, my son, be strong in the grace. Hello? Be strong in the grace. Maging malakas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. At sabi ng Bible in Ephesians chapter 6 verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Nakita po natin, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Dapat alam mo, yung inaanak ka na ng Diyos, at dapat hindi ka dapat pasaway na anak ng Diyos. Amen. Amen? We need to be profitable son, not a prodigal son. Right. Amen. Dapat maging kapakipakinabang tayo na anak, hindi maging prodigal son. Alam niyo naman yung kwento ng prodigal son, di ba? Yung prodigal son na lumayo sa ano? Sa kanilang ama. Tatay. Sa kanilang tatay. Di ba? Yung anak ko. Si ano mo? Si Papa mo, yung tawag ni ano nun eh. Di ba po? Hindi ko yung pong eh. Si Prodi. Ba lumayo? Sasama. Okay? Pero mga kapatid, makikita po natin na dapat maging kapakipakinabang tayong anak. Amen. Hindi tayo yung anak na lumalayo. Tama. Amen. Saan? Sa ating tatay. Tama. Mga kapatid, we are unprofitable servant. Na ginawang profitable servant ng Ng Panginoon. Panginoon. Amen. Ano sabi ng Luke chapter 17 verse number 11? Ay, Luke 17 verse 10. Hindi ako nagkakamali. Luke 17. Luke 17 verse number 10. Sabi ng Bible, so likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Kaya naman po ako ng 4 na kalalakihan. Amen. Dito, pwede ka mayroon. Sa'yo lang kayo dito. Brother Jeff, wala lang bill. Kaya naman daw ng 4 na kalalakihan. Brother William, pwede ka mayroon dito. 4, ng 4 na kalalakihan. Tayo po kayo dito. Bibigyan tayo ng illustration. Sabi ng Bible, how we are unprofitable servant. Binanggit ng Bible na so likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say we are unprofitable servant. Now, mga kapatid, kung ako yung bibili, ang tawag po ba sa kanila servant? Okay? Sila po yung mga alipin. Now, ang seller ay si Pastor Alan ng mga ito at ako ang buyer. Pastor Alan, kailangan po ako sa akin kung gagawing bahay, kailangan ko ng mapagkakatiwalaan sa construction. So napili ko ang kapatid ng William. Pastor Alan, magkano po si Brother William? Piso isang tumpok. Diba dapat highest yan to lowest, no? 1,000. O, 1,000. Sige, Pastor Alan, kukunin ko, Brad, pwede ka mo po. Kukunin ko, babayaran ko na to. Akin na to. Oo, nangailangan ako ng manggagawa sa aking gagawing bahay. At pangalawa, magtatayo ako ng isang mall na kailangan ko ng model, na kailangan ako ng gwapo. Kailangan din ako sa aking mall. Okay? So kailangan ako ng gwapo. Pasaralan, kailangan ko si Kuya Alan din. Magkano mo hindi? Magkano mo siya 5K. 5K. So, kukunin ko siya ng 5K. Pwede ka na makapugad. Akin na siya. So, alipin ko na siya. Okay? Kailangan mo ako ng nagluluto. Okay? Magtatayo ako ng restaurant. At sa aking restaurant, kailangan ako ng table manager. So, kailangan sa table manager ay merong experience. So, Pastor Alan, kukunin ko sa'yo si Brother Jeff. Magkano pagbebenta si Brother Jeff? Kailangan ako ng manager, table manager. 20,000. May isang natira. Okay. Manager eh. Makita po natin mga kapatid, nung binili ko na yung tatlo, kanino silang pagmamayari? Sa'yo na. At ayaw ko na kung saan yung 4
apat na alipin na yon ay pinahirapan sila ng kanilang dating amo. Nakikita mo po niyo po yung punto? Pinahirapan sila ng dating nilang amo. Gapos sila, alipin sila now. Upang sila po'y makalaya doon, binili ko sila. Tama. Amen. Yung isa, walang pakinabang. Hindi ibig sabihin ang pakinabang. Wala, ano lang to ah? Illustration. Illustration. So, Paglalarawan. mga kapatid, hindi niyo po ba naisip, Tayo. tayo ito, Amen. 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 Walang kapag. tayo po yung walang kapakipakinabang. Tama. Tayo po yung walang kapakipakinabangan. Alam niyo kung paano naging pakipakinabang to? Titus chapter 3 verse number 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. So dahil ako yung amo, ako yung gustong pumili na nagkakaroon ako ng habag, dahil naawa ako sa taong to, nagkakaroon ako ng pag-ibig sa taong yun na kung saan ayaw ko siyang araw-araw inaalipin ng kanyang amo. Amen. Ayaw ko na araw-araw gapo siya ng kanyang amo. So kahit, Pastor Alan, gusto kong kunin ang taong ito magkano, kahit magkano, dahil kahit walang pakinabang, kukunin ko siya. Dahil ayaw ko na patuloy siyang gawing alipin. So ano magkano siya? 20 pesos. Dahil unprofitable, no? Binili mo siya na 20 pesos, pero meron pa rin halaga, pero pwede ka na makaupo. Ngayon, pag mamayari ko na yung apat, mga kapatid, yung isang tao na yon, dapat makita po natin na tayo po yun. Marami tayong walang kapakipakinabang. Kung hindi tayo binili ng Panginoon, sabi ng Bible in the book of Acts, tayo po we have bought with a price, biniling may halaga. At pinurchase tayo ng kanyang dugo. Duwa na ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo para bilhin tayo. Dapat maisip natin mga kapatid na tayo po yung isang tao na yun. Amen. Naawa na lang sa atin ng Diyos. Amen. Why? Ayaw ng Panginoon na araw-araw tayong gapos ng kalaban. Amen. Ayaw ng Diyos na araw-araw tayong ginagawang alipin ng kasalanan. Kaya salamat mga kapatid, meron tayong Diyos na mapagmahal. Sabi ng Bible, greater love hath no man than this, that a man lay down his life. For His praise. Yung kanyang pong buhay, inalay na para sa iyo at para sa atin. Anong kapatid, anong igaganti mo sa Panginoon? Amen. Anong igaganti natin? We are unprofitable servant na ginawang kapakipakinabang ng Diyos. Not only that, let her be a student. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. 2 Timothy chapter number 2 verse 2. Sabi ng Bible, ito yung aming tema ng last commencement. Exercise sa King James Bible Believers. And the things thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou, faithful men, who shall be able to teach others also. Sa point letter B, duty as a student. Okay, nagagampanan ba natin yung ating duty bilang mga nag-aaral ng Word of God? Take note mga kapatid, kahit tayo po hindi na kayo naman sa Bible School, we are student of the Bible. Amen. Tayo po yung tinuturuan ng Bible. Walang ibang King James Bible. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, and the things that was heard of me, yung mga bagay na narinig mo sa akin, among many witnesses, maraming nakakita. The same commit thou to faithful men. Wow! Ginawa ka ng faithful ng Diyos. No? At sabi nito, who shall be able to teach others also. Yung mga nag-aaral sa Bible School, I hope and pray one day na maging able to teach others also. Amen. Especially yung kaligtasan mo kung ipagdadamot. Amen. Dahil kung yung kaligtasan mo ipagdadamot mo, nag-aaral ka pa sa Bible School. Amen. Dahil Kristyano ka pa. Ikaw nga, hindi ka hinayaan mapunta sa impyerno eh. May nag-share sa'yo, may nag-invite sa'yo. Amen? And how much mo ngayon, nakikiligtas na. Mag-imbita ka rin. Amen. Kailan mo ulit ginampan ang pagiging student of the Bible? Dapat makita po natin na tayo po yung student ng Bible. Sabi po yung letter C, duty as a soldier. Sabi ng Bible, verse number 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Amen? Makita po natin mga kapatid na ginawa po tayong sundalo ng Diyos. Amen? Dati pangarap ko pong magpulis, no? Pero hindi po nangyari yun. Ang plano-plano ng Panginoon maging soldier of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen? Dapat hindi lang tayo soldier of Jesus Christ, dapat good soldier of Jesus Christ. Di ba sa mga kapulisan, may mga pulis na ano tawag niyo sa kanilang
Kurap. Bukod sa corrupt na pulis, meron pang tawag eh. Basta yung corrupt sila na pulis. Buhayan. Bukod sa buhayan, nakalimutan ko. Nagkakatong. Isa pang term eh, no? Pero, Amen. anyway, no? Basta, dapat maging good soldier of Jesus Christ. Amen. Okay? At ayaw ng Diyos na ikaw ay naduduwag pagdating sa labanan. Tama. Dapat mga kapatid, tayo po'y maging matapang. Kaya nga makikita po natin, a Christian life is not a playground. It's a It is a battleground. Amen. Araw-araw may labanan, kapatid. Kailan mo huling hinahawakan ng sandata mo? Amen. Dapat sa Sword. ating buhay mga kapatid bilang sundalo ng Diyos, yung pagkakahawak mo sa King James Bible ay matindi. Amen. Dapat yung pagkakahawak mo sa iyong sandata, hindi mo bibitawan. Tama po. Di ba yung mga sundalo kahit matulog sila, akap-akap nila yung kanilang mga barret, Barret. mga armas? Dapat ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Eh, Amen. nakakalungkot yung Bible ng Kristiyano kung saan na lang eh. Sinasantabi. Tinasamtabi yung Bible, iniiwan kung saan. Urali ka po. Kaya pagdating ng linggo, ang gagawin sa Bible, kukunin dun sa pinagpatungan. Adi po. Pagkawa sa pinagpatungan, alikabok eh. Hindi binuklat sa buong mula Lunes hanggang Sabado. Ligo ng binok. Dapat lagi mong kapit-kapit tong sandata mo. Daily. Dahil hindi lahat ng oras ay ligtas ka. I'm not saying na ligtas sa salvation na yung kaligtasan. Ibig sabihin, ligtas ka sa gawa ng kalaban. Pero sabi ng Bible, thy word have I hid in mine heart that I may not sin against it. Kung meron kang palaging word of God sa iyong puso, sa iyong isip, that I may not sin against God. Amen. Hindi tayo basta-basta magkakasala kung tayo po'y wounded pagdating sa Satan. Amen? Dapat makita po natin bilang a soldier, duty as a soul winner. Amen? Marami tayong alam mga kapatid na patungkol sa Bible, pero kailan ka huling nagdala ng kaluluwa sa Amen. Panginoon? Sa street preaching, dapat hindi lang tayo nag-street preaching. Once na meron tayong prospect na nakakita, isolve natin sila. Kaya ang nakakalungkot, nasa street preaching na, panay cellphone pa. Pray. Men, hindi ba nakakaya? Paupo-upo lang tayo pagdating sa street preaching. Tama. Yung pastor na kakatapos lang mag-preach sa loob, pagdating sa labas, mag-preach na naman, napapagod din. Tama. Ikaw na nakaupo lang sa loob, pagdating sa labas, nakaupo ka pa, men? Pray. Nagsiselfon ka lang nga sa loob, pagdating naman sa labas, nagsiselfon ka pa rin. Shame on you. Yung iba nagbibigay ng drugs. Yung iba din nagdiktot, cellphone. Sabi ko sa mga ganyang tao, mga kapatid, walang kahihinatan ng buhay niyan isang araw. Amen. Imbis na inuuna ang gawain ng Panginoon, inuuna ang alin. Mga mundong bagay, kaya ang sabi ng Panginoon sa Bible, this Satan should get an advantage of us for we are ignorant of his devices. I'm not saying no, kayo mag-cellphone. Ako gumagamit din cellphone. Gamitin nyo ng tama. Dahil kung hindi nyo gagamitin ng tama, nasabihin ko sa inyo katotohanan, hindi ang gagamitin yung cellphone nyo. Balance. Sabi nga ng Bible in the book of Proverbs chapter 11 verse 1, a false balance is abomination unto the Lord. Amen. Kailangan balance mga kapatid. Hindi yung laging pagising mo ng umaga, cellphone agad. Lalo. Hindi yung bago ka matulog, cellphone pa rin. Amen. Amen? Dapat mga kapatid, pagpasa tayo ng Bible, manalangin tayo. Amen. Dahil Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Tama. Anak ka ba ni Satanas? Hindi ka na anak ni Satanas. Nung nakilala mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa, hindi kayo anak na ng Diyos. Amen. Amen? Kaya dapat ang iyong papamuhay, bilang mamuhay ka, bilang anak ng Diyos. Duty as a soul winner, subpoint letter D. Subpoint letter E. Duty as a steward. 1 Corinthians chapter 4. Last two verses na lang po mga kapatid. Last two verses. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. No? Andiyan pa po kayo, mga kapatid? Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Subpoint letter E, duty as a steward. At ang steward, mga kapatid ko po yung mga tagapangasiwa. So dapat kailangan at required pala na tayo po ay maging faithful. Amen. Amen? Dapat yung mga steward ng Diyos, mga tagapangasiwa o tagapangalaga, dapat ay faithful. Tama. So bilang anak ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo ay maging faithful pagdating sa gawain. Amen? Required din. Hindi nyo napansin? Moreover, it is required. Required maging faithful. Amen. Eh yung pagiging unfaithful,
Sa ibang tao, required nila yun eh, maging unfaithful. Why? Ayaw na nilang magpagamit sa Diyos eh. Ang tawag sa kanila, unfaithful. Anong kabalitaan ng faithful? Unfaithful. Ganyan naman kasi siya po eh, mga kalit, mayroon kang dalang pagpipilian lagi. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Yung ating number 1, rooted and built up in our doctrine. And point number 2, rooted and built up in our devotion. Last point, rooted and built up in our duty for our conclusion. Psalm 11 verse number, sabi ng Bible, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Ano yung magagawa kung yung foundation ay sira? Kaya nga mga kapatid, inalintungan tayo sa isang puno na kung saan malalim ang iyong ugat, namumunga ka, hindi ka basta-basta matitinag. Tama. Yung pundasyon mo matibay. Amen, maging sa pamilya, kung yung pundasyon ng tahanan mo yung marupok, anong mangyayari doon? Yung pamilya magkakanta sira-sira. Marupok yung paligid ng tahanan eh. Anong nangyayari sa pamilya? Masisira. Amen? Mga kapatid, dapat nating malaman at dapat nating maisip. Make sure our strong foundation is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Dapat ang pundasyon ng iyong tahanan, walang ibang Panginoong Jesucristo. Tama po. Dapat ang unang-unang makikita dyan sa bahay mo, dapat ang pinakang iniingatan mo dyan, walang iba yung Word of God. Tama. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, Thou hast magnified Thy Word Amen. above all Thy name. Amen. Mas minamagnify niya ang kanya pong salita, higit sa kanyang mga pangalan. Gaano kahalaga ang kanyang salita? Tapos kung yung iba ginagawang balasubas lang kung saan sa niniiwan, Tama. nakayaan lang, inahayaan mo basta. Punit-punit. Diba, naalala ko yung isang kwento na yung Bible na naiwan, nabasa. Pag angat ng pastor niya, gano'n lang, tumutulo. Iba yan sa basaan eh. Iniiwan mo kasi kung saan yung Bible mo eh. Ano sabi sa kanya yung pastor? Nung pastor, see you in my office. Yabi ka na. Paano ang gawin sa atin ng Diyos? Datan tayo ng Diyos, yung Bible mo basa. Tapos minsan ang nakakalungkot pa, yung Bible ginagawang patungan ng cellphone. Amen. Hindi ba nakakaya sa Diyos? Mas mataas pa yung cellphone mo kaysa sa Bible. Tama. Meron din isang kwento na gano'n. Yung Bible, ginawang patungan ng tasa. Anong ginawa ng pastor? Pinabig yung tasa. Mas mahalaga kasi ito eh. Tama. Mas mahalaga yung Bible. Salita ni Amen, salita ng Diyos, huwag mong ibaba. Amen. Dapat lagi siyang nasa itaas. Perfect. Hindi niyo napapansin sa tuwing tayo nag-isip preaching, yung pwesto mas nauna yung Bible. Kaya sa atin. Kaya sa atin, Amen. siya yung nauna eh. Siya yung naitaas, hindi naman tayo eh. Tama. Lagi niyo pong isipin, kapag kayo po ay walang hawak na Bible sa preaching, mahirap pong mag-preach. Tama. Napakahirap mag-preach nang wala kang hawak na Bible. Wala kang tinatayuan. Wala kang strong foundation. Anong ipapakita mo kapag dumating na yung mga taong kulto? Anong ipapakita mo kung yung mga taong yun ay magtatanong sa'yo? Kaya sabi ng Bible, ready to give an answer. Eh paano kung hindi ka handa? Amen? Wala kang may nasagot. Tawag mo si Pagdating sa Diyos, pahiya ka na naman. Amen? Eh kumakapo dyan si Balot. Kaya si Balot? Sabi, ang kaligtasan tayo sa bautismo. Patay lang sa marang Diyos. Ang tanong, ang lagi mong itatanong sa Kanya, so kung sa bautismo, parang ng kaligtasan, yung kasama ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung isang magnanakaw doon, tumanggap sa Panginoon, nabautismo ba hindi? No, sir. Hindi. Ligtas siya. Oo, hindi. Ligtas. Big fat safe. Kasi sabi ng Bible, today, thou shalt be with me In in paradise. paradise. Kanino kami iniwala? Sa tao, sa Diyos. Sa Diyos. Okay? Napakalinaw ng Bible, mga kapatid, huwag natin liguin. Huwag mong gawan ng kalokohan ng Bible. Mahirap kalaro. Amen. I open pray mga kapatid na kayo po'y nakakuha, na-bless ng mensahe sa mga rooted and built up in Christ. Praise God. Huwag po tayong huwag po tayong mag-quit pagdating sa pagsisig sa ating Panginoon. Huwag din tayong mag-quit pagdating sa serving, quitting and serving the Lord. Huwag tayong umalis sa paglingkod sa Diyos. Amen. At huwag tayong umalis sa pagsasubmit sa Diyos. At huwag din po tayong umalis sa pag-i-stay sa gawain ng Panginoon. Dapat ang plano natin, may plan, is to stay faithful until it goes on. Tayo po yung manalangin. Bigyan ng Diyos sa mga banal na nasa langit, ang makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat sa iyong biyaya at tulong sa amin.
Panginoon, napakabuti mo po. Yes. Tinuruan niyo po kami mula po sa inyong mga seta na kailangan kami lumalim. Kami po'y mag-ugat pa sa pananampalataya at magkaroon ng pagyabong o pamumunga, Panginoon. Ayaw niyo, Diyos, na kami po ay habang buhay ganito na lamang. Gusto niyo po, Panginoon, na kami po ay maging kapakinabangan na anak niyo. Amen. Salamat, Panginoon, kahit na po kami po ay unprofitable servant, iniligtas niyo po kami mula po sa gapos ng kasalanan. At kami po ay alipin dati ng kasalanan at ng kalaban. Yes. Pero salamat sa pag-ibig po ninyo, Panginoon, na ibinigay sa bawat saan. Panginoon, salamat po. I hope and pray na kami po ilalabas na na-challenge ng inyong set sa umaga po nito. At hanggang mamayang hapon, Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na mahamon patuloy ng inyong pong seta. At alam po namin, Panginoon, Yes, Lord. kayo pong siyang patuloy na nangunguna sa gawa nito. At nagiging matagumpay ito ng dahil sa inyo. Lord, we thank you again and we love you. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Good. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Malaking bagay po yung ating natutunan sa umagang ito. Na marami tayong hamon na